kababayan, at mas gaganda pa po ang ating hapon kung tayo ay makikichismis sa mga latest Philippine showbiz happenings. Kasama po si Eugene Asis, ang editor-in-chief ng Pinoy Insider, the only newspaper here in our Filipino-American community na sadyang tungkol lang po sa ating mga paboritong artista mula sa Pilipinas. Si Eugene ay gumising ng maaga para sa atin ngayong hapon sa Kababayan LA. Hello and welcome to the show. Hello, Janelle, at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa LA. At actually, hindi pa tayo natutulog. Aba? Wala pa tayong tulog, oo. Naku, Kaya, Eugene, kawawa ka naman, napupuyat ka palagi dahil sa Kababayan LA. hindi. Para sa ating mga kababayan dyan, talagang handa tayong maghatid ng lahat ng maiinit na balita dito sa Philippines. Maraming salamat sa iyo. Mainit ang balita kahit medyo bumabagyo ba sa Pilipinas ngayon? May bagyo ba? Wala namang bagyo pero malakas ang ulan. Right now, medyo raining cats and dogs, wika nga. Pero medyo maganda naman dahil malamig para sa atin. Alright, napansin ko nga, medyo naka-jacket ka ngayon. Meanwhile, Eugene, sa ulo ng mga balita, ang pamilya ni Dolphy ay naghanda ng birthday party para sa kanya sa puntod nito, correct? Yeah, naghahanda na sila for July 25 dahil nga alam natin na yun ang karawan ng yumao na King of Comedy at naghahanda na sila para sa isang birthday party puntod ng yumaong King of Comedy, Janelle. And if I'm not mistaken, si Shasha Padilla at si Lorna Tolentino magpinsan, di ba? Yes, oo, At may magpinsan advice, sila. go ahead. Oo, magpinsan sila sa mother side. Actually, magpinsan si Shasha at saka si Rudy Fernandez sa father side. Ngayon si Lorna naman, at saka si Shasha sa mother side. Pinayuhan ngayon ang kanyang pinsan ni Lorna. Alam natin na nabiyuda na rin si Lorna. Na mag-move on at wika nga, sabi ni Lorna, magpahinga ka muna ng konti at pagkatapos ay magtrabaho ka katulad ng ginawa ko. Kaya medyo nawala ang kanyang lukot. The last time we were talking about this, parang wala pang plano si Shasha pagkatapos ng pagkalibing kay Mang Dolphy. Pero meron na bang mga plano ngayon or she's still grieving? Gaano katagal kaya yung pagpapahinga niya? Actually, wala pa rin siyang plano hanggang ngayon. Pero siyempre, tuloy ang buhay. I'm sure na babalik din siya sa ASAP sooner or later. At saka may mga projects siyang gagawin. Alright, tuloy ang buhay, walang plano si Shasha, pero ito namang daw si Ai de las Alas, mukhang may planong magpakasal. Oh yeah, actually kakarating lang niya from there. Oo, mukhang nagbakasyon ng ating komedyana. At mayroon ngang chismis na magpapakasal siya sa kanyang batang boyfriend. Ito raw ang dahilan kung bakit yung dalawa niyang anak na kay Miguel Vera na ngayon ay nakabase na dyan sa Amerika at ang alam namin ay American citizen na, ay nagpaiwan. Mukhang hindi namin alam kung may tampuhan yung mag-ina o talaga nagpaiwan lang yung dalawang bata. Pero yun nga, naunawaan daw naman ni Ai ang damdamin ng dalawang anak na diyan muna siya sa kanilang ama. Alright, so hindi pa naman kinonfirm na ba ni Ai na magpapakasal na nga siya? December daw, tama ba? December of this year. Oh, December of this year, pero wala pa. Ang sinasabi nga niya lang niya, lagi ay no comment. Pero pag sinabi no comment, yes, pwede naman sabihin na hindi, pwedeng oo, pero ibig sabihin niyan mukhang may bahid ng katotohanan. Yeah, pag sinabing no comment, parang medyo oo na rin 'yon, 'di ba? Alright. Alam mo yan, di ba? Yeah. Okay, Eugene, bago mapunta tayo sa ibang pag-uusapan, pag-usapan naman natin yung mga artistang pumapasok sa politika, eleksyon na naman sa Pilipinas, mahigpit ang laban, Isko Moreno versus Cesar Montano. Oo, hanggang ngayon, hindi pa rin nagko-confront si Cesar, pero napakalakas ng ugong na talagang siya na magiging vice mayor ni Mayor Lim. Dahil una dito, pumirma siya ng isang kontrata kay Mayor Lim na siya ang gagawa ng bagong biopic ng Mayor ng Manila. Okay. Pero yun nga, sinasabing siya na talaga ang tatakbong vice mayor laban kay Isko Moreno. Philip Salvador versus Daniel Fernando bilang Vice Governor ng Bulacan. At ito dalawa naman ito, nagkakainitan, nagpapalitan ng medyo hindi magandang salita sa isa't isa. Dahil alam naman natin, dating magkaibigan ng dalawa yan dahil palagi sila magkasama sa mga action movies.
Kaya medyo mainit din ang takbuhan dito sa Bulacan. Alright, Yun eh. very quickly, ito naman, kinikwestiyon ng pagkandidato Annabel Rama bilang Congresswoman ng Cebu, Alma Moreno bilang Senador. What do you think are the chances ng mga artistang ito na iboto sila ng sambayan ng Pilipino? Well, alam mo naman ang mga Pilipino, medyo mahilig din sa artista. Alam natin na kahit kino-question ng mga kapasidad ng ilan sa kanila, ay nananalo sila, hindi ba? Katulad ng mga nakaraang eleksyon. At hindi natin masasabi, baka nga biglang manalo si Annabel sa Cebu at si Alma bilang senador. At ngayon nga, itong si Governor Vilma Santos, kandidato rin daw bilang senador, kaya malamang manalo din. Ayan, sige, mahihigpit ang mga labanan, kaya susubaybayan natin yan sa mga susunod na linggo dito sa Pinoy Insider on Kababayan LA. Thank you so much for sharing those stories with us today, Eugene Assis. Yes, maraming salamat, Janelle, at sa lahat ng ating mga kababayan dyan. And more power to you. Matulog ka na! That was Eugene Assis, Editor-in-Chief of Pinoy Insider. Pinoy Insider available dito po, libreng dyaryo para sa ating mga kababayan dito sa Amerika. Meanwhile, when we return on the show, a pageant for the Lolas. We're going to be talking about that. Don't go away.